Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 64 centavos per kilowatt na taas singil sa kuryente, inanunsyo ng Meralco. Ama ng 19 anyos na hazing victim, formal lang nagsampa ng kaso laban sa 14 na miyembro ng fraternity. Price escalation mechanism, ipatutupad ng DPWH sa infra projects na apektado ng tensyon sa Middle East. Department of Energy, nilinaw ang batayan ng paggalaw ng krudo sa pandaigdigang merkado. Tiniyak ang sapat na supply na langis hanggang katapusan ng Abril. EJ Obiena, nagkampiyon sa Staff Indoor sa Berlin. At kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co na booking dahil sa public announcement ng isang simbahan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, kasabay ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, higpitan pa lalo ang kapit sa mga bulsa dahil nag-anunsyo na rin ang Meralco ng taas singil na 64 centavos per kilowatt hour ngayong Marso dahil sa mas mataas na transmission at generation charges. Katumbas ito ng karagdagang 128 pesos sa bill sa kuryente na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Sinampahan na ng kasong kriminal ang 14 na miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na umano'y nasa likod ng pagkamatay ng 19-year-old hazing victim sa Cavite. Panawagan ng pamilya, isuko na rin ang iba pang mga miyembro na sangkot sa nangyaring karahasan. Ang mga detalye sa report ni Rovic Manuel. Formal nang nagsampa ng kasong kriminal ang ama ng maritime student at 19 anyos na si Mark Kenneth Alcedo na nasawi dahil sa hazing laban sa 14 na miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Dasmariñas, Cavite. Nitong linggo ng gabi, nauna nang sumuko sa otoridad ang 4 na suspect sa General Trias Police. Isa na sumuko ng personal na hindi na pinangalanan, habang isa pa ang sumuko sa Dasmariñas Police noong Sabado. Nasa mga edad 18 hanggat 22 taong gulang ang mga naunang sumuko. Kabilang sila sa 14 na sinampahan ng reklamo ng ama ni Alcedo. Ayon sa pulisya, tukoy na rin nila ang pagkakakilanlan ng iba pang mga sangkot na nagpahiwatig ng pagsuko na pawang mga natatakot na sa kanilang kaligtasan. Naharap ang mga naturang suspect sa kasong paglabag sa anti-hazing law, habang una na rin sinampahan ng kaso ang driver ng sasakyan na naghatid sa biktima sa ospital kasunod ng kaniyang pagsuko. Una rito, lumutang na rin ang 2 pang neophytes na kasama ni Kenneth sa initiation. Pinadil at pinagsusuntok umano sila ng mga miyembro ng fraternity kung saan bakas pa rin sa kanilang mga hita ang malalim na sugat. Panawagan naman ng ama ng biktima sa mga suspect at sa pamunuan ng Tau Gamma Phi na isuko na ang mga miyembrong sangkot habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Handang magpatupad ng isang mekanismo ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa infra projects na apektado na rin ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Yan at ang mga detalye tungkol naman sa paghahanda sa Semana Santa, tinutukan ni Kyle Bulias. Apektado rin ng pagsirit ng presyo ng langis dahil sa bakbakan sa Middle East ang mga malalaking infrastructure projects sa Pilipinas. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, karamihan sa mga proyekto ng pamahalaan ay nakadepende sa petrolyo dahil ginagamitan ito ng heavy equipment. Pero pinawi ni Dizon ang pangamba na maaantala muli ang mga ito dahil mayroon aniyang mga mekanismong umiiral para sa pagtaas ng presyo ng mga materyales. Meron din po tayong mekanismo for variation. No? And at any point in time naman po,
ongoing ang isang proyekto, hindi pa tapos yung proyekto, pwede pong magkaroon ng variation order para po sa mga bagay na ganito na wala namang nag-anticipate na Yes. magkakaganito ngayon. Totoo yun, no? Hindi naman po yan kasalanan ng mga kontratista, hindi naman po yan kasalanan ng kahit sino, no? So, kailangan nga po ma-apply siyempre ng tama, no? Hindi po aabusuhin at hindi po gagamitin sa pandaraya. Kabilang sa tinututukan ngayon ng DPWH ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway, partikular na ang rutang nagdurugtong sa Samar at Leyte at ang Andaya Highway sa Quezon at Bicol. Bagamat paparating pa lamang aniya ang mga malalaking kontratistang tatrabaho rito, sinabi ni Dizon na hindi maaapektuhan ang biyahe ng mga kababayang magsisipag-uwian sa mga probinsya ngayong papalapit na Semana Santa. Paliwanag ni Dizon, tatapusin muna sa ngayon ang mga isinasagawang temporary repairs upang matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa Holy Week Exodus. Pero ito pong ginagawa ngayon, ito na yung mga ongoing dati pa last year na delay na pinapapaspasan natin ngayon. At ang sabi ko nga, meron tayong objective para sa Holy Week, sa mahal na araw, na kailangan tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Meaning yung mga riniriblock ngayon, kailangan matapos na yan at passable na lahat yan pagdating ng mahal na araw para hindi umaabala yung biyahe ng ating mga kababayan. At yung mga butas-butas na portion, kahit papaano, tatakpan natin muna kahit temporary lang. Sa iba pang mga balita, nagpaabot naman ang pakikiramay si Dizon sa nasawing DPWH engineer sa Northern Samar na si Karen Corsino del Valle matapos pagbabarilin ng umano'y live-in partner nito. Ayon kay Dizon, may alok siyang 100,000 pesos na pabuya sa kung sino makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang suspect na si Sergeant Jerome Tejero. Bukod pa ito sa bounty reward na 100,000 pesos mula naman kay dating Northern Samar 1st District Representative Paul Daza. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbigay paliwanag ang Department of Energy o DOE kung bakit mataas ang presyo ng petrolyo gayong reserba ang ginagamit ngayon sa gasolinahan. Ito raw ay dahil nakabatay ang paggalaw ng presyo sa replacement cost o bayad para ipangpalit sa nabiling petrolyo. Magbabalita si Dustin Bayog. Ipinaliwanag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin kung bakit tumataas ang presyo ng petrolyo sa bansa, gayong lumastak ang binibenta ngayon sa mga gasolinahan. Ayon sa panayam sa DZRH, sinabi ni Garin na nakadepende kasi ang paggalaw ng presyo sa replacement cost ng mga retailer o lagang binabayad para ipalit sa nabiling petrolyo at hindi sa acquisition cost. Basically, parang ano yung replacement cost ng fuel ngayon, ano? Magkano ba yung bibilin mo para ma-replace yung binenta mo ngayon? So, kaya nagka-calculate muna kami for 5 days tapos i-estimate kung magkano yung increase. So, sa ganitong paraan, nakocompute ng mga retailer ang kinakailangang kapital upang makabili muli ng supply na langis para naman sa susunod na linggo. Paglilinaw naman ni Garin na kahit mahal na bilang petrolyo ay maaari pa rin ibaba ang presyo nito dahil hindi lang ito nakadepende sa petsa kung kailan ito nabili. Sa ngayon tatagal hanggang Abril ang supply na langis sa bansa kung saan kabilang dito ang kasalukuyang reserba at iba pang langis sa parating na rin sa Pilipinas. Dagdag ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang paghahanap ng iba pang mapagkukunan na langis sa gitna ng pagsara ng Strait of Hormuz kung saan doon din kumukuha ang ilang kilalang supplier ng bansa tulad ng South Korea at China. So meron po tayong mga ibang options. And yun po inaaral na po at tinatawagan na po ng mga oil companies natin at ng DOE din kung ano yung mga bansa na may available. So iiba din yung presyo pero hindi po dahil po nagsara yung Strait of Hormuz sa Middle East, hindi po na mawawala na po ng stock yung buong mundo. Meron pa pong ibang bansa. Kaugnay nito ay sinasaalang-alang din ng DOE ang mangyayaring geopolitical tension sa mga bansa bago mag-angkat ng langis. Careful lang kami sa mga geopolitical issues, ano? Pero meron namang mga countries na bumibili sa kanila at doon po nila nare-refine po sa country nila. Those are options. Samantala, kinukonsidera na rin ng DOE ang direktang pagbili ng pamahalaan ng petrolyo sa iba pang mga bansa bilang isa sa mga solusyon kung sakali lumala pa ang sitwasyon sa Middle East. Paalala rin ito na magiging sapat ang supply ng langis sa bansa basta walang mga abuso sa pag-hoard at pagmamalabis sa presyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa gitna naman ng epektibong oil price hike ngayong araw, kanya-kanya ng diskarte ang mga PUV driver upang hindi sila malugi sa kanilang pamamasada. Pag-asa rin ng mga driver ang ipinangako umanong taas presyo sa pamasahe. Narito ang report ni Edniel Parosa. Tanghaling tapat na, halos wala ng pasahero sa mga kalsada dahil tapos na ang rush hour. Pero tinitiis na ilang jeepney drivers sa paghihintay sa mga mananakay dito sa isang terminal sa Marcos Highway sa Eastern Metro Manila. Kwento nila sa DZRH News, mas talo kasi sila kung hahataw pa ng pasada para pumick up ng pasahero dahil una, mahal ang diesel at pangalawa, marami na silang kakumpetensya lalo sa labas ng mga transport hub. Diskarte ng Mang Amado na biyaheng Binangonan Marikina, kapag wala na siyang maisakay sa kalsada, magkakating trip na lamang o puputulin niya ang kanyang biyahe. Sabi naman ni Dave na may rutang Antipolo Cubao, tinatiming niya o itinitsyempo ang biyahe sa oras na mas maraming pwedeng maisakay upang hindi magsunog ng diesel. Kung dati kasi nakaka-10 litro sila sa 500 pisong halaga ng krudo, 6 na litro na lamang daw ang kasya sa nasabing budget ngayon. Mauwi man na siguro, mga 300 na lang. Yan ang tingin ko. Kasi kahapon, nung inuwi ko, 250 na lang. Nag-kiss pa ako sa takbo. Hindi ako pwedeng tumakbo ng tubo kasi malakas ang diesel. Ngayon parang matumal pa yung mga pasahero. Yan. Matumal. Kaya ngayon, nagpapatama ako ng biyahe. Mahirap kumahaw ng walang laman eh. Tamahal ng diesel. Epektibo na mula ngayong Martes ang utay-utay na increase sa presyo ng mga produktong petrolyo. Buhat pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Pero sa pag-ikot ng DZRH, marami-rami na sa mga murang-murang gasolina ang tuluyan ng nagsara. Nakakurdo na ang Sea Oil sa Shaw Mandaluyong at mga sangay ng Petron sa Domingo at Blumentritt sa may San Juan City. Habang hinihintay ang bagong deliver sa mga nabanggit, patuloy naman sa paghanap ng mga motorista ng mga tipid na alternatibo tulad ng Uno Gas Station sa Shaw Mandaluyong at isa pang istasyon ng Petron sa Marcos Highway, sakop naman ng Pasig. Sa bahagi ng mga PUV, patuloy silang umaasa sa provisional fare increase na ipinangakong ipatutupad ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Very complete. Ito ang deklarasyon ni US President Donald Trump kung saan malapit na raw matapos ang nangyayaring tensyon ng Amerika at Israel laban sa Iran. Habang sa panig ng Iran, may mga bansa na umanong humihiling ng ceasefire o tigil putukan. Ang mga detalye hatid ni James Galange. Malapit nang matapos o very complete, yan ang naging pahayag ni US President Donald Trump patungkol sa nagaganap ngayong tensyon sa Middle East, kung saan ibinida ng Pangulo ang galing na kanilang sandatahang lakas at sa tulong ng Israel na siyang tumalo sa halos lahat ng mga pag-atake isinagawa ng Iran. With our Israeli partners, we're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? Para kay Trump, isa lang umanong short-term excursion ng giyera kontra Iran at maaaring mas maaga pang matapos kaysa sa inasahan nitong 4 hanggang 5 linggong digmaan. Our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. Samantala, iniulat din ng Pangulo na may ilang mga oil shipment nang nakadaan sa Strait of Hormuz, ang isa sa mga key oil transit choke points para madala ang mga produktong langis sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit bukod dito, nagpasaring din ng Pangulo may balak umunitong kunin ng kontrol sa nasabing Gulf region na anyay nagdulot ng malaking epekto, lalo na sa bentahan ng krudo sa pandaigdigang merkado. Samantala, kasalukuyan pa rin nagpapakawala ng airstrikes ng Israel sa Tehran, ang capital city ng Iran, kasunod ng pagkakadeklara na panibago nitong Supreme Leader kahapon na si Mujtaba Khamenei. Sa iba pang banda, iniulat naman ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi na may ilang mga bansa na umunong na ipag-ugnayan sa kanila para humiling ng tigil putukan. Kabilang narito ang China at Russia na magugulit ang dalawang bansang may malapit na ugnayan sa Iran. Kung saan kasalukuyang pumalo na kasi sa mahigit 1,300 katao ang bilang ng mga nasawi sa Iran, 400 sa Lebanon at mahigit 10 katao naman sa Israel. Pero sagot ng opisyal ay papayag lamang ang kanilang bansa sa hiling na ceasefire kung mababawasan ng mga agresyon na ikakasa ng Amerika at Israel laban sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pag-aaralan sa Kamara ang posibleng pagpapatupad ng work from home setup sa pamahalaan at mga pribadong opisina. Ito ay upang makatulong naman sa mga manggagawa na isa rin sa mga apektado ng oil price hike. Magbabalita si Milky Rigunan. Aalamin ng Kamara kung paano makatutulong sa ating mga kababayan ang telecommuting at flexible work arrangements para maibsan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis, resulta ng krisis sa gitnang silangan. Sa House Resolution 855 ni House Majority Leader Sandro Marcos, inaatasan ng House Committees on Labor and Employment at Trade and Industry na pag-aralan kung napapanahon ang flexible work policies sa gobyerno. Kabilang dito ang magiging rekomendasyon kung mangailangan pa ng batas at policy actions para mapalakas at mapalawak ang telecommuting arrangements sa buong bansa. Ayon kay Marcos, ang recent geopolitical tensions at armed conflicts sa Middle East ay makaapekto sa supply ng langis sa buong mundo at makaapekto sa presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas, sa ating ekonomiya at kabuhayan ng ating mga kababayan. Sabi ni Marcos, sa panahon ng global economic disruptions, may tuturing na epektibong policy mechanism ang telecommuting arrangement para makabawas sa transportation demand, mas mababa ang energy consumption sa mga lugar ng trabaho at makababawas sa impact ng mataas na fuel at electricity costs sa mga manggagawa at negosyo. Sa ilalim ng Telecommuting Act o Republic Act 11165, papayagan ang mga empleyado at pribadong sektor na gampanan ng kanilang tungkulin sa mga alternatibong workplaces. Pinatitiyak din ni Marcos na huwag kalilimutan ang proteksyon at epekto nito sa mga arawan ng sahod at ang mga lugar ng trabaho ay hindi pwedeng gawin sa kanilang bahay. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault, nakuha ni Olympian EJ Obiang ang ginto sa Staff Indoor Berlin matapos maklear ang 5.78 meters sa unang attempt. Ang naging performance ng Filipino Pride sa report na ito. Nasungkit ni Filipino Olympian EJ Obiang ang gintong medalya sa Staff Indoor Berlin matapos magtala ng season best na 5.78 meters sa Berlin, Germany. Isang attempt lamang ang kinailangan ni Obiang upang malampasan ng 5.78 meters at manguna sa kompetisyon. Nauna niyang nalagpasan ng 5.60 meters matapos ang dalawang attempt. Nakapantay sa taas na 5.78 meters si Simon Guttormsen ng Norway. Ngunit pumangalawa lamang dahil mas marami ang attempt na ginamit niya sa mga naunang taas. Sinubukan ng dalawang atleta na lampasan ng 5.83 meters, ngunit kapwa sila nabigo. Nagtabla naman sa ikatlong pwesto sina Men of Loon ng Netherlands at Bokan Dalita Berien ng Germany matapos parehong malampasan ng 5.70 meters. Sa aming pagbabalik, Kiel Oheb Soriano tuluyan na nga bang magpapaalam sa MLBB scene? Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Palasyo, pabor nga ba sa panawagan na muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court? Sa MBC TV Global, 4 patay sa gumuhong landfill sa Indonesia. At sa Showbiz Spotted, Rocco Nasino at Melissa Gohing, winelcome na ang kanilang bagong Ray of Sunshine. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ipinagtataka ni Senator Rodante Marcoleta ang hindi pag-imbita ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig kay dating House Speaker Martin Romualdez at sa 18 dating Marines na umano'y aide ni dating Representative Zaldico. Ang buong detalye ibabalita ni Raymond Dadpaas. Kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta hanggang ngayon na hindi pagpapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee kina dating House Speaker Martin Romualdez at sa 18 dating security personnel ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa investigasyon sa flood control projects. Sa kanyang privilege speech na pinamagatang Hanggang Kailan, nagtatanong si Marcoleta kung ano ang kinatatakutan ng chairman ng komite na si Senador Panfilo Ping Lacson. Bakit umano nito hinaharang ang katotohanan o kaya ay nagbubulag-bulagan lamang?
Nagtataka si Marcoleta kung bakit hindi ipinatawag si Romualdez kahit na idinawit na siya ni Sergeant Orly Gutesa at ang 17 congressmen na pinangalanan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Tradisyon lang daw ang interparliamentary courtesy at hindi bahagi ito ng rules ng Senado. Hindi rin ipinatawag ang mga opisyal na si Lacson mismo ang nagdawit. Pinangalanan si dating Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO at 67 mga congressmen na mga kontraktor at ilan sa kanila ay sangkot sa mga Ghost Flood Control Project. Agad din umunong pinagdudahan ni Lacson ang kredibilidad ng 18 mga dating security personnel ni Saldico na nag-deliver ng male-maletang pera sa ilang mga politiko at opisyal ng gobyerno. Nag-abisyo din itong si Senador Lacson na punto por punto ay kanyang sasagutin mamayang hapon ng mga banat sa kanya ni Senador Marcoleta. The BRC chairman said that there is no solid evidence linking former Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy. This is deeply troubling not only for what was asserted, but for what was prematurely concluded because the records of the hearings clearly reveal otherwise. First, Gutesa, who appeared and categorically linked him to the controversy. Second, Saldico, in his several video feeds, identified him and others as the principal actor of this most despicable scandal. Third, at least 2 out of the 17 congressmen in Diskaya's list reportedly referred to Martin Romualdez. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZR Rights, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humarap na sa National Bureau of Investigation o NBI ang abogado na si Charlie Pascual, ang nagpakilalang nagnotaryo sa sinumpaang salaysay ng 18 dating Marines at mga dating empleyado umano ni Zaldico. Alinsunod ito sa sabina na inilabas ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kaugnay ng kanilang expose na di umano'y naghatid ng male-maletang pera sa ilang matataas na opisyal tulad ng Pangulo at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Pascual, voluntaryong ibinigay sa kanya ng dating Marines ang kanilang affidavit at beripikadoan niya ang ebidensya ng pagkakakilanlan ng mga ito. Dagdag pa nito, totoo siyang abogado at ginawa lang niya ang kanyang trabaho na magnotaryo sa salaysay ng 18 individual. Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, nagdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang trough o extension ng minomonitor natin ngayon na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Partikular na makararanas ng kalat-kalat ng mga pag-ulan ng bahagi ng Visayas, Mindanao at Masbate. Huli itong namataan sa layong 1,305 kilometers silangan ng Eastern Visayas at nananatili ang mababang tsansa na pumasok ito sa ating PAR. Gayunpaman, mataas ang tsansa na ito ay maging bagyo sa loob ng 24 to 48 hours. Samantala, Northeast Monsoon o hanging amihan naman ang nakakaapekto sa Luzon na magdadala ng mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon at Bicol Region. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan po natin ang maliwas na panahon pero may tsansa pa rin po ng mga mahihinang pag-ulan. Samantala, usapang trivia naman tayo. Marahil karamihan sa ating mga Pilipino ay mahilig sa mga pagkaing maanghang. At ang paboritong choice nating mga Pinoy para ma-achieve ang spiciness na gusto natin ay ang siling labuyo na mayroon tayo dito sa Pilipinas. Pero alam niyo bang may isang uri pa ng sili na higit 20 times na mas maanghang kaysa dito? Alamin na this, ano nga ba ang pinakamaanghang na sili sa buong mundo? Sili o chili peppers ay isang uri ng prutas o bunga mula sa halamang genus Capsicum. Sa buong mundo, tinatayang mayroong higit 4,000 na uri ng sili. Kabilang na ang pinakamaanghang sa Pilipinas, ang siling labuyo.
Pero ang itinuturing ngayon na pinakamaanghang sa buong mundo ay ang Pepper X na nahigitan ng dating may hawak ng record na Carolina Reaper. Kung paghahambingin, ang Pepper X ay mayroong Scoville Heat Unit na 2.69 million, habang ang siling labuyo naman ay mayroong around 80 to 100,000 Scoville Heat Unit. Ang layo ng pagitan, pero sa siling labuyo pa lang isuko na tayo, paano pa kaya itong Pepper X? Fun fact, alam nyo ba na ang spiciness ay hindi isang lasa o taste, kundi isa itong pakiramdam ng mainit o masakit na naramdaman ng ating dila. At alam nyo rin ba na mayroon ding mga sili na hindi manghang, at yan ang mga red, yellow o green bell peppers. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot ito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Tikom pa rin ang bibig ng palasyo sa panawagan ng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa panayam sa New York, tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi nagbago ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos at wala pa ito sa kanyang mga plano. Taong 2018 nang tumiwalag ang bansa sa Rome Statute sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Matatanda ang naghain ng resolusyon ang ilang mambabatas mula sa oposisyon upang himukin ang Pangulo na manumbalik sa ICC. Mas mababa sa presyo ng produktong petrolyo sa ilang gasolinahan sa Pasay kasabay ng unang araw ng staggered price hike. Sa pag-iikot ng DZRH News sa tramo, imbis na 14 pesos and 55 centavos, 4 pesos and 55 centavos lamang itinaas ng presyo ng diesel, habang 5 pesos and 25 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Sa isang gas station naman sa Mia Road, paubos na raw ang supply ng gasolina at diesel bunsod ng issue sa delivery. Mas mababa rin sa 5 pesos and 20 centavos ang kanilang taas presyo sa kada litro ng gasolina kumpara sa 8 pesos and 80 centavos na inanunsyo ng Energy Department kahapon, habang ang diesel naman 11 pesos and 20 centavos kada litro ang taas presyo. Una nang inanunsyo ng Department of Energy na maglalaro sa 17 pesos hanggang 24 pesos ang taas ng presyo sa diesel, 7 pesos hanggang 13 pesos sa kada litro ng gasolina, habang hanggang 32 pesos hanggang 38 pesos para naman sa kerosene. Samantala, 4 na katao na ang nasawi sa pagguho ng basura sa pinakamalaking landfill sa Indonesia, habang 42 katao naman sa nararanasang pagbaha at pag-ulan sa Kenya. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia, umakit na sa 4 na katao ang bilang ng mga nasawi habang 5 pa ang kasalukuyang pinaghahanap matapos gumuho ang malaking tambak ng basura sa pinakamalaking landfill sa Indonesia nitong weekend. Ayon sa ulat, ito raw ay bunsod ng mga naging pag-ulan sa lugar. Kasalukuyang nasa 200 rescuer na ang nakadeploy sa dump site at 17 excavators para maisalbang ilan pang nawawala. Sa iba pang balita, pumalo naman sa 42 katao ang bilang ng mga nasawi sa Kenya, bunsod ng mga pagbaha at sama ng panahon, kung saan may ilang mga gusali na rin at maski kabuhayan ng mga residenteng nasira bunsod ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Kasalukuyang nagpadala naman na ng relief operation sa mga opisyal ng bansa para sa mga pamilyang naapektuhan at nakaligtas sa sakuna. Ayon naman sa mga eksperto, bunga raw umunito ng nararanasang global warming sa East Africa, kung saan inaasahan ang pabago-bagong bugso ng panahon. At yan naman nakalap nating balita mula sa bitubang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, isinilang na ang panibagong little bundle of joy na mag-asawang Rocco Nacino at Melissa Gohing. Ang kanilang baby number 2 sa showbiz report na ito. Meet baby Elion Ezriel, ang second baby ng aktor na si Rocco Nacino at former volleyball player na si Melissa Gohing. Sa pamamagitan ng cesarean delivery, isinilang noong March 3 ang kanilang panibagong little bundle of joy na may bigat na 7.9 pounds. All smiles naman sa tabi ng kanyang baby bro ang ngayon kuya na, ang kanilang 3-year-old son na si Ezren Rafaelio.
Special mention din sa post ng aktor ang mga doktor at staff ng ospital na tumulong sa kanila. Agad naman bumuhos mga komento ng pagbati para sa mag-asawa. Kabilang na riyan sina Carla Abellana, Rojan Cruz, E.A. Guzman at Trina Legaspi. Habang say naman ni Rocco, double puyat starts today. Last January, pinagdiwang ni Rocco Nasino at Melissa Gohing ang kanilang 5th wedding anniversary. At sa aking pagbabalik, aktres na si Bea Alonzo, ikakasal na sa negosyanteng si Vincent Co. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Abangan sa aming pagbabalik, Party List Representative Sara Ilago, sasampahan ng reklamong disbarment si Attorney Topacio. Sa MBC TV Sports, Oheb Soriano pansamantalang mamamaalam sa competitive games ng Mobile Legends. At sa Hoy Bawal Yan, kalahating libong kilo ng high-grade marijuana nasabat sa pantalan sa Pampanga. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, maghahain ng disbarment case si Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago laban kay Attorney Ferdinand Topacio. Kaugnay ito sa misogynistic remark ng abogado kung saan inamin ito sa kanyang radio show na pinagnasahan niya noon ang kongresista. Pahayag ito ni Topacio bilang depensa sa pahayag ni Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay kung saan nag-init daw ito nang makita ang aktres na si Ann Curtis kung saan ginamit ito bilang analogy sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa isang pagdinig ng House Committee o House Justice Committee. Ayon kay Elago, nakababahala at nakagagalit ang nasabing pahayag ni Topacio na sinabi pa kasabay ng buwan ng kababaihan. Samantala, himas rehas ang street-level drug suspects sa isinagawang buy-bus operation sa Dagupan City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Timbog sa kinasang buy-bus operation ng Dagupan City Police ang isang street-level individual drug suspect na lalaki na residente ng Barangay Lucaw sa lungsod matapos magbenta ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap na buyer kapalit ng mark money. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, alas 3:39 ng madaling araw nagsagawa ng anti-drug buy-bus operation ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Team, katuwang ang City Intelligence Unit at PIDIG SOU1 at nakabili sa suspect ng illegal na droga na tumitimbang ng 1.5 grams at may street drug price na 10,200 pesos. Nasamsam din sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon at maging ang kanyang cellphone na gamit niya sa illegal niyang gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinunog ng mga armado ang tatlong mga traktor at tatlong mga loader ng tubo sa pag-ari ng isang asyendero sa Purok 5 Asyenda San Jose Baling, Barangay Libacao, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Mereros Salvi Pico, OIC, Chief of Police ng Himamaylan City PNP. Base na rin sa statement ng mga tauhan ng asyenda, sinunog ng mga armado ang nasabing kagamitan. Kagad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection upang mamatay ang apoy at kagad namang naagapan. Napagalaman na ang nasabing asyenda na pag-ari ng pamilya Abilio na arindado ng pamilya Anglo
ng lungsod ng Bacolod. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan ng nasabing lungsod, umabot sa 7 million pesos ang damage sa mga propiedad ng nasabing asyenda. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng ibang bansa sa Middle East ay nananawagan na rin ngayon ang Norsamilco o Northern Samar Electric Cooperative sa lahat ng consumers na magsagawa ng mahakbang sa pagtitipid ng kuryente. Paliwanag ng Norsamilco, karamihan sa mga planta ng kuryente sa Pilipinas ay umaasa sa produktong petrolyo at iba pang uri ng fuel na inaangkat mula sa Middle East. Binigyan din ng Norsamilco na sa panahon ng pangdaigdigang crisis mahalaga ang pagtitipid ng kuryente. Dahil dito, hinikayat muna ang mga consumers na magtipid, patay ng ilaw, electric fan, TV at iba pang appliances kapag walang gumagamit. Tanggalin daw sa saksakan ng mga appliances dahil kahit naka-off ito, ayon sa Norsamilco, patuloy itong kumukonsumo ng kaunting kuryente. Patuloy naman na nangangamba o nababahala ang mga residente sa lalawigan ng Northern Samar kung saan laging nararamdaman ang pagtaas ng kuryente dito sa Northern Samar. Ikinababahala na ngayong buwan posibleng mas mataas pa ito. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasabat ng Bureau of Customs sa pantalan sa Clark, Pampanga ang aabot sa higit 500 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng halos 800,000 piso. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Naharang sa Clark, Pampanga ng Bureau of Customs, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang parcel na nakalagay na women's woven shirt pero high-grade marijuana pala ang laman. Katulong ang Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs, nagsagawa rin ng x-ray scanning at canine inspection para sa full physical examination ng naturang parcel na dadali na sana sa Dasmariñas, Cavite. Dito na tumambad ang 6 na aluminum foil wrap na mga package, laman ng mga nakaplastic na ito yung dahon na pinaniniwalang high-grade marijuana. Tumitibang ito na 504 grams na may kabuong halaga na 756,000 pesos. Ang naturang shipment ay naharap sa paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act na may kaugnay sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pumapaloob ito sa Section 118 kung saan bawal ang pag-import at export ng mga produktong pinagbabawal sa bansa, gayon din sa Section 119 kung saan klaro na bawal ang pag-angkat ng marijuana at iba pang illegal narcotic drugs. Habang mga nasabat na marijuana ay kukumpiskahin sa ilalim ng Section 1113 ng naturang batas. Sa ilalim naman ng RA 9165, maaaring marap ang may sala na habang buhay na pagkakakulong at multang kalahating milyong piso hanggang 10 milyong piso kapag mapatunayan na mag-aangkat sa bansa ng mga pinagbabawal na gamot. Kaya kung mayroon pa kayo nakikita ng pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng esports, pansamantalang magpapaalam sa competitive MLBB si Filipino sniper Kiel Oheb Soriano. Yan ay kasunod ng kanyang paggalis sa dating team na Team Liquid Philippines. Ang pahayag ng players sa report na ito. Kinumpirma ng Filipino Mobile Legends star na si Kiel Oheb Soriano na pansamantala siyang hihinto sa competitive scene matapos ang kanyang pagbibitiw sa Team Liquid Philippines. Sa isang mensaheng ibinahagi sa mga tagahanga, sinabi ng 21-year-old gold laner na kilala bilang The Filipino Sniper na nais muna niyang magpahinga sa kompetisyon ng Mobile Legends Bang Bang upang magmuni-muni at pag-isipan ang susunod na hakbang sa kanyang karera. Nagpasalamat si Soriano sa suporta ng mga tagahanga at ng buong ML community na anay ay naging bahagi ng maraming tagumpay at natupad na pangarap sa kanyang karera. Inamin din niyang hindi naging madali ang desisyong huminto pansamantala, ngunit naniniwala siyang ito ang kailangan niyang gawin sa ngayon. Formal na nagsumite ng kanyang resignation si Soriano sa Team Liquid Philippines noong February 6, 2026. Nauna na rin siyang nailipat sa inactive lineup ng koponan bago ang paparating na season ng Mobile Legends Professional League Philippines. Unang sumikat si Soriano sa esports scene bilang bahagi ng Blacklist International kung saan naging mahalagang miyembro siya ng koponan sa kanilang dominasyon sa MPL Philippines at sa international stage. Isa siya sa mga tumulong sa Blacklist International na masungkit ng kampyonato sa M3 World Championship noong 2021.
Bagamat pansamantala siyang lalayo sa kompetisyon, tiniyak ni Soriano sa mga tagahanga na hindi pa ito ang katapusan ng kanyang paglalakbay sa esports. Aniya, mag-alaan muna siya ng oras upang pag-isipan ng kanyang hinaharap bago muling magdesisyon sa susunod na hakbang sa kanyang karera. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang Told You Forever na talaga Bea on at nagkanteng si ang kasalan kasi na-booking kasunod ng wedding band announcement. Ang pinag-usapan online sa Showbiz Report. Malapit na ang ikasal ang aktres na si Bea Alonzo sa negosyanteng si Vincent Co. Ito ang nakumpirma kasunod ng marriage vows announcement ng St. Peter the Apostle Parish sa Maynila. Dito ngay nakasaad na groom si Ferdinand Vincent Peco at kanyang bride na si Philbert Angeli Escalante Ranolio na siyang pangalan ng aktres sa tunay na buhay. Ang marriage vows announcement ay karaniwang sinasagawa 3 Sundays before the wedding day. Magunita na Agosto, noong nakaraang taon ang kumpirmahan ni Bea ang kanilang relasyon ng presidente ng local grocery giant na Pure Gold. Habang napagkamalan din itong nagdadalang tao noon, ngunit pinabuluanan ni Bea at nilinaw na bad angle lamang ang kumalat na larawan. Sa ngayon, wala pang komento ang couple tungkol dito, kaya hindi ng detalye tungkol sa eksaktong petsa at lugar ng kanilang kasal. Kung matatandaan, ganito rin ang nangyari noon sa aktres na si Erge Gonzalez, kung saan pagkamat hindi personal na inanunsyo ang pagpapakasal, ay nalaman ito ng publiko dahil sa marriage bands na nakapaskil sa bulletin board ng isang simbahan. Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Miss Karen. Thank you, Showbiz Angel. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Martes. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.